Hello. Good afternoon po ulit. May mga vacant seats dito. Yung ibang mga nasa likod na gustong mas marinig yung boses natin o boses ng itik, may mga available na seats pa dito para yung ibang darating, mas madali silang makapunta dyan sa likuran. Ayan. So, yan po. In a minute or two, mag-start na po tayo. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon. Ayan. Kung ang mga tao dito sa loob ay mag-iitik o related o industry stakeholder ng itik, say kwak kwak. Ay, mukhang itik nga talaga. Hindi nagkamali, no? Hindi nagkamali ng pinasok. Ayan. Oh, hindi kwek-kwek ha, kwak kwak. Okay. Isa pa, kwak kwak. Ayan, yung mga naiwan pang mga itik nasa labas, papasok rin yan. Pag nakita daw nila yung kanilang kagrupo, nagsasama-sama. Tama, ano po? So magandang hapon ulit sa ating lahat. Welcome sa National Science and Technology Week. Isa pang forum na ni-sponsor ng DOST Picard. Sana tama ang inyong pinasok. Tama ba? Development, promotion, and profitable utilization of itik Pinas in building rural enterprises. Tama po ba? Kasi po kung nagkamali kayo ng pasok, okay lang. Kasi very interesting ang topic. Very interesting ang resource person. Medyo batikan na at nakasama natin. So bago tayo magsimula, pwede po bang i-identify ko lang kung taga saan ang mga itik na nandito. Meron po bang mga itik na taga Luzon? Pakitaas nga po ng kamay. Ayan, ang itik sa Luzon. Ayan, Meron bang galing pang Visayas? Pakitaas nga po. Ayan, from Capiz, nadyan si Dr. Bede at saka si Sir. Mindanao itik. So marami. Ayan. Welcome po. Maraming salamat sa inyong pagdating. So, ganun po pala talaga, pag napaka-importante ng topic at napaka-interesting para sa inyo, ay pupuntahan natin. So, bukod dyan, gusto ko pang magtanong, sino ang mga duck racers na existing na nandito ngayon? Pakitaas po ng kamay. Nag-iitikan na po. Ayan, mga kasama natin, maraming familiar faces. Yan sila, ma'am. Mula sa government sector. Meron po ba? Ayan. Ayan, kami po sa DOST Picard. Ito po. Ito po ay sa DOST Picard po yung nasa harap natin, hindi po sa camera, ayan, sa DOST po yan. Mga industry stakeholders, nasa academic institution po, mga guro natin. Ayan, si Dr. Lambio, nakita natin, Mga estudyante, parang may nakita ako maraming estudyante. Yan. And private sector, yung kanina kasama rin natin sa ng mga nag-iitik or hindi man sa nag-expose na sa pag-iitikan. Private sector po. Ayan. So, sa araw na to, punong-puno tayo. Pero, iba-iba man yung ating pinanggalingan, iba-iba man yung ating ginagalawan na services or kung ano man, isa ang ating pag-uusapan sa araw na to, Itik Pinas. Okay po. Para umpisahan natin,
ang araw na ito. Isa nga po nga ulit, kwak-kwak. Ayan, kwak-kwak daw. O sige po, umpisahan na natin para bigyan po tayo para magbigay ng opening remarks at introduce na rin po ang ating resource person. Tatawagan po namin ang aming officer in charge sa Livestock Research Division ng DOST Picard, Dr. Sinan Baguio. Salamat, Alfred. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Kanina, mga 1:45, medyo kinakabahan ako kasi hindi pa nangangalahati yung seats na na-occupy. But then, at just about 1 o'clock, sunod-sunod yung pumasok. At ngayon nga, napuno na yung room. At palagay ko, magiging standing room only tayo ngayon. Pero lagi naman yung nangyayari every time na mayroon tayong forum na ginagawa about livestock production. In fact, about 3 years ago, nare-recall ko na National Science and Technology Week din yon, na livestock forum, na ang daming pumunta. And then tinawag ako nung dati naming executive director, si Dr. Filon. I thought he will tell me na natutuwa siya kasi marami ang pumunta, marami ang dumalo sa forum. But then to my surprise, ang sabi niya sa akin, tingnan mo yan, Sinan, ang dami-daming pumupunta sa forum ng livestock. Ibig sabihin, hindi tayo effective doon sa ating technology dissemination. Kulang na kulang yung impormasyon na nakarating sa kanila. Kaya every time na mag-organize ng forum na ganito, tinitake advantage nila. Well, maybe he is right. Kasi kung titingnan natin, sa inyo bang nandito ngayon? Saan ba yung regular? Mayroon ba kayong regular na nakukuhanan ng impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng itik? Wala, no? So then, it is good that you indicated that to us kasi isasama na po natin yon sa ating plano. Dapat magkakaroon tayo ng regular na aktibidad or isang opisina o tanggapan na pwede nating mapagkuhanan ng mga impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng itik. The point that I am trying to drive at is, since you are here, later in the open forum, please participate. At sabihin nyo, itanong nyo kung gusto nyong itanong, at sabihin nyo rin sa amin kung ano yung inyong mga suggestions para mapapabilis at mapapalawak natin ang daloy ng impormasyon na nanggagaling po sa ating mga research laboratories or research farms. Now, let me discuss now the Itik Pinas. Saan ninyo naririnig ang pangalang Itik Pinas? Sa radyo. Sa Facebook. Okay? Yung iba siguro ngayon lang narinig yung Itik Pinas. Okay? Nag-affirm si Sir. Well, to give you a very brief background on the Itik Pinas, ito po ay native na itik natin. Wala po itong halo ng mga imported na genotypes. Dinevelop po natin ang ating Itik Pinas para magiging breeding prototype sila. Anong ibig sabihin noon? Yung magiging puro. Yung pag nagpalahi tayo ng lalaki of the Itik Pinas kind at yung babae ng Itik Pinas, ang magiging anak nila ay kapareho din ng mga magulang nila. This is the breeding program na ginagawa natin sa ating native animals para mag-produce tayo ng population, breeding population,
na mayroong predictability of production performance. Mapipredict natin kung ano yung production performance. Mayroong uniformity in physical characteristics. Ibig sabihin, pag nagpalahi tayo nito, 95% at least, sigurado tayo na ang lalabas ay ganito. Okay? That is predictability, the predictability that we would want to see. And most importantly, sinisikap din po natin na magiging consistent ang kalidad ng kanilang produkto. Sa itik, ang tinitingnan muna natin na kalidad ng produkto ay yung size ng eggs. We would want that these ducks will be producing as eggs that would weigh approximately 65 grams and above. At dapat, for the entire laying period ng duck, dapat hindi bababa sa 80% or 80% ng kanilang itlog ay aabot po sa timbang na 65 grams. Why is that? Because yung 65 grams, yun yung requirement ng mga magbabalot. And at the moment, the primary product of our duck industry is balot. Although, medyo mabilis po ang pagtaas ng demand ng itlog na maalat dahil ang dami na ngayon ng mga pagkaing Pilipino na ginagamit ng pangsahog ang itlog na maalat. In fact, kahit nga yung commercial ng isang fast food chain on chicken, ina-advertise na yung kanilang chicken is with salted egg yolk. So, ito po yung potential ng ating duck industry. And I am very happy na kayo po ay dumalo ngayon. Itik Pinas, sabi ko nga kanina, ito yung ating native duck. Traditionally, tinatawag po ito natin na pateros. Itik pateros. Then, we decided to put a name on the genotypes o on the population that we produce. Yung na-develop natin na population, binigyan po natin ng ibang pangalan dahil ayaw po natin na magkakaroon ng kalituhan yung mga tao. Kasi the pateros duck that we used to know are the mongrel type native Philippine Malay ducks. Mongrel sila. Hindi sila selected. Kumbaga, the predictability of outcomes is very low. Now, just to ensure that the right value would be given to the new genotypes of duck, yung bagong lahi ng itik na na-develop natin, kaya natin siya binigyan ng ibang pangalan, which is similar to a brand name ng mga produkto. Para madaling ibenta, madaling mag-refer. Na pag sinabi natin ng Itik Pinas, ito yung characteristics niyan. Okay? Para hindi na magkakaroon ng kalituhan. And to discuss more about it, let me now introduce to you a seasoned researcher, an advocate of native animals development. Magkakasama po kami nito lagi dahil mayroon ding isang malaking programa ang ating Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture, yung ating PNAD, Philippine Native Animals Development Program. Ito po ay isang tao na multi-talented in research, kaya siya binibigyan ng maraming pangalan. Ang natatandaan ko po, noong una siya ay tinatawag na si Doc Aga. Mamaya-maya ng konti, naririnig ko ang tawag na naman sa kanya ay si Sir Chief. Tapos very recently, ang tawag sa kanya ay si Alden. Diba? Multi-talented. Pero ang totoong katauhan talaga ng ating speaker ngayon
ay si Dr. Rene Santiago. Palakpakan naman dyan. Siya po ang Center Chief ng National Swine and Poultry Research and Development Center ng Bureau of Animal Industry na matatagpuan po natin sa Tiaong, Quezon. At siya din po ang project leader noong PICARD DOST-funded project on the development of the Philippine mallard duck that we now call the Itik Pinas. But before Dr. Rene begins with his presentation, let me acknowledge the presence of the guro, si Dr. Lambio. Sir, tayo naman dyan. Simula noon, bata pa si Dr. Lambio, mas bata naman ako. No? Inuumpisahada po ang krusada para ma-develop po ang ating mga native animals. Kasama nga din po itong ating Itik Pinas ngayon. At hanggang ngayon, kahit siya ay retirado na sa kolehiyo, kasama pa rin natin siya para magbigay ng guidance sa mga sumusunod sa kanyang yapak. Maraming salamat, sir. So, Sir Chief, take it away. Sige. So, standing room na nga tayo. Hello. Magandang hapon sa ating lahat. Oh, talaga. Sige, kwak-kwak na nga lang. Kwak-kwak. Okay. So, magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Doc Sinan. Rene Santiago lang ho. Hindi totoo yung sinasabi nito palayaw. Thank you, Doc Sinan. Salamat naman ho at kayo nakarating dito. Yung iba dito, personally ko pong naimbitahan para mag-attend nitong activity na to. It's a duck forum na napakahalaga on our part. No? Hindi lamang po sa inyo kasi yung feedback nyo, mahalaga sa amin at kung ano pa yung pinaplano nyo sa pag-iitikan sa Pilipinas. Ano? Usapang Pilipinas ba to? So, hindi siguro na ano ni Doc Sinan, siguro ako muna magtanong sa inyo, bakit nga ba Itik Pinas? No? May ilang sinabi si Doc Sinan, bakit nga ba? Bakit, o baka mamaya nyo itatanong, pero siguro pag-usapan na natin, bakit Itik Pinas yung pinangalan natin? Una-una po doon ay yun ang gusto ng PICARD. Kasi hindi ako popondohan pag hindi ko pinangalanan. Pero hindi po, totoo po yun na it was coming from PICARD na yun yung ipangalan natin. At yun po ay napagkasunduan naman ng grupo. At tingin ko, pangalawa sigurong reason, matatawag talaga natin, pwede nating ilagay talaga yung pangalan natin bilang Pilipinas. Kasi nasabi ni Doc Sinan kanina na wala tayong nilagay dito. Kanina po kausap ko yung advisor ko, si Doc Lambio, sabi ko, tiyan mo, hindi tayo kakabaka sir, kahit ipamahagi natin yung Itik Pinas na yan sa buong Pilipinas, hindi tayo kinakabahan na magiging mongrel yung ating uling mga itik. Kasi it's coming only doon sa ating mga itik ngayon. Pinili natin ito at kung gamitin natin at to improve yung ating local stocks, galing pa rin sa ating mga itik. So, isa po yun. Pangatlo, totoo lang, hindi natin pwedeng pangalanan ng Itik Pinoy to. Baka wala ng pondo ngayon to. Hindi, joke lang naman yun. Pero Itik Pinas, kahit even the administration today, it will continue to the other, habang nasa Pilipinas siya. Si Mr. Guillermo, kinakabahan na. Baka daw magamit na ng ibang bansa to. Pero hindi nila pwedeng tawaging Itik Pinas yun. So, yung pangalan na yon, it will, siguro masasabi natin, siguro isa pang nakakatuwa doon, it was registered na sa IP ng DTI, yung brand name niya na Itik Pinas. Siguro walang kumontra, wala pang gumagamit noon. So, in-accept po yung pangalan na yon, even doon sa DTI. So, kaya Itik Pinas, una-una gusto ng PICARD para continue. At actually, malaki na po yung support ang binigay niya rito for investing in the breeding and selection ng
ng ating itik. At maybe sa pioneer na ginawa and a good example na sana patuloy yung suporta ng PICARD for development ng ating mga local or indigenous resources, especially sa livestock. No? Marami tayo, no? Marami tayo doon. Hindi ko na isa-isahin, but marami pa po tayong potential with nakikita doon sa atin. So yung slogan nga po ng PNAD, yung nasa itaas, Philippine Native Animal Development Program, Our Wealth, Our Pride. No? Parang ang ganda. And then yun nga po, it's sa pinondohan ng PICARD through BAI at saka yung center natin sa NSPRDC. Ang title nga po ng aking presentation, I will try na mga less than an hour, no? Para marami yung usapan natin na may present ko yung development, promotion, and utilization of the itik Pinas in building rural enterprise. So yung outline ng presentation, medyo mahaba pero try ko lang na medyo paigsiin. As part ng introduction, pakilala ko lang, especially sa mga bago, yung ating itik. Ano? Hindi man natin matawag internationally na itik to, but we call them the Philippine Mallard Duck. So yung breeders, so when we started the consultation with the stakeholders 2006, yun agad yung na-identify nila. Kulang sa magandang lahi. Sabi ko, maganda naman yung mga Pilipino. Hindi lang daw pwede pang Miss Universe, kailangan mabreed muna ng iba para manalo. No? Pero still, yung lack of quality breeders yung na-identify natin. So kung na-identify natin yun, ano yung ginawa natin? So we develop a program, a project, and then kwento ko lang ano yung naging objective nito at ano yung naging strategy po namin. No? Sa tulong din ng mga nakapaligid dito sa project na to. Nagawa na nga po natin with that strategy. So, kwento ko lang, paano yung plano natin for distribution. Initially, even doon sa start ng project na to, ay nag-develop tayo ng isang model at tinatry natin na magawa yun dito sa project na ito. Yung distribution, model for breeder distribution. And then, to give you lang some accomplishment, kasi yun, nakaano yun, ilan na ba yung na-distribute natin? And actually, it's, alam ko kulang pa yun, pero yun lang yung nakadocument sa amin. No? Na marami na rin gumagamit ng ating breeder stocks. Hindi ganong kaliit yung nagawa kong calculation. No? Kami po ni Sir Alfred ang ilang araw na ginawa yung cost and return ng ating itik para makwenta lahat. So, 2,000 heads. Pero yun nga, ang masabi ko dito, yung per head net income per head ng mga stocks, pwede na natin kwentahin. No? So, 2,000 heads na layers and then 2,000 heads na ready to lay pullet. And then, ano po yung may pagmamalaki ng itik Pinas? So, we have 3 lines na nagawa. Yun po yung product. Kung ano man yung makita yung production ano dito, eka nga kaya namin i-justify yun. No? Sabihin na ito yung kaya ng ating itik. Okay? Ano yung Philippine Mallard natin? No? Sabi nga ni Doc Sinan kanina, we call it the itik pateros, itik. Sa Bisaya, ano nga ba sir? Pato ba o bibe? Ano? Baligtad baligtad. Yung bibe ay yung itik at yung itik ay yun yung bibe. Ano? Pero still, itik pa rin yata yun. And then, totoo lang ito inalaga natin basically for the production ng balut at saka salted egg. So fresh muna and then meron nagpa-process for balut and salted egg. No? Kung wala, kaya daw dumami yata yung Pilipino, isang nakatulong yan. Ano? Dati daw isang balot at isang beer and 9 months ay baby na daw yan noong araw. Okay. Totoo, pagdating sa poultry, sa Pilipinas, no, chicken ang number 1. Di pa rin natin kaya kasi sa dami ng mga Jollibee tumayo sa Pilipinas. Ano, ang laki ng demand niya for chicken. Natulungan pa nung inasal. But second to that is yung ducks natin. Walang pangalawa sa chicken, kundi yung ducks natin. So kailangan talagang bigyan natin ng pansin. Pero sa chicken, wala tayong may pagmalaki dyan. Lahat yan, 100% imported yan. From breeders to feeds to equipment, ngayon naka-air condition na yan. Ano? So even housing and other ano. Pero pagdating sana dito sa duck, mabigyan pa natin siya ng boost, no?
para mapag-unlad natin siya kasi para makapagbigay locally, nabubuhay siya sa isang timbang tubig o palanggana ba yon? Tony, yung gamit mo. Isang batya, naliligo yung mga ducks niya. Ano? And then, di niya kailangan yung air-conditioned housing to lay egg. At saka yung using yung snail natin sa Laguna Lake, nakakatulong for the production ng ating itik na local o yung native. And kung titingnan natin, maraming nakikinabang dito actually. No? 429, almost 430 families, times 5, marami-rami na rin yan, na umaasa sa pag-aalaga ng itik sa Pilipinas. Nakita niyo yung dalawang mama na yon, malaki kita niyan, wag na niyang papalitan yung itik, o kaya pag pinalitan niya, lumalaki yata yung kita niya, nagagalit lang si Tony dahil napalitan daw yung itik niya. Pero even yung mga nag-aalaga, nagpapagala, nagpapaitlog, no? And even yung nangongolekta ng itlog and then nagbabalot, nagtitinda ng balot sa kalye sa hapon, ay nakikinabang dito sa pag-iitikan sa Pilipinas. At kung titingnan natin, talagang dapat sigurong bigyan ng ating pamahalaan dahil nga majority pa rin na nag-aalaga sa Pilipinas ng itik. Dito sa parting Luzon, Region 3, and then Region 4A, medyo commercialized na sila. Pero yung Visayas, Mindanao, ay still more than 80% ay backyard pa rin. Ang backyard meaning less than 100 heads ang inaalagaan. Na hindi man in terms ng money yung nakukuha nila sa itik, but immediate na pagkain doon sa itlog na napuproduce ng itik nila ay malaking naitutulong for food security, immediate na pagkain ng pamilya or nutrition. So, dapat siguro nga bigyang pansin kasi nga yung 70% na backyard raisers na to, siya yung may kailangan. No? Siya yung nangangailangan talaga ng suporta. Hindi naman against ako doon sa malalaki, pero still, sila yung kailangan natin tulungan. So kung mapataas natin yung level, dumami yung alaga ng mga farmers natin, siguro nakikita natin na umuunlad na yung pag-aalaga ng itik. At to give you lang a background, no? Sabi ni aking advisor, nasa 50 years study o industry sa Pilipinas, nag-start yan Laguna Lake, no? Yung Pasig River natin. Baka pakitingnan yung Pasig River noong araw. Ang ganda pa, ang linis. Ngayon, pag nagpagala ka ng itik ng bukas yun, nakalutang na lahat yung itik mo siguro. So, kung titingnan natin, it was started there, no? As a backyard racing, pero marami na rin yan Pero still, industry na nung araw pa man sa Pilipinas. To give you lang background, ano ba yung pinagumpisahan natin sa itik, no? Nung before yung project na to, ang itik natin talaga identify na egg type. Among sa buong mundo na bansa na nagpo-produce ng ducks, ang Pilipino lang ang nagko-concentrate sa egg, no? Majority from China, Vietnam, France, America, nagko-concentrate sila sa meat. They use the Peking duck, no? Yung Peking duck and then the Muscovy duck. So kung titingnan natin, unique tayo, no? Tayo lang yung mahilig sa balot. No, mahilig sa balot. Ano, ayaw nila yaki, ano? Yaki ba mga ano diyan? Okay lang ang balot. Ayan. So egg type talaga yung na-develop natin sa Pilipinas, no? Yung itik natin pateros. Ang average weight niya between 1 kilo to 1.5. Nung umpisa, nakakakita pa kami ng 2 kilos, no? Pareho lang ang edad, 2 kilos. Aba, pwede nga ito, masarap ito katayin. Pero yung kapatid niya, 1 kilo lang, no? And then, ang average first lay of egg, no? May nangingitlog ng 5 months to 6 months. Yung farmer, ayaw niyang paitlogin, sasabog daw ang puwit niyan, no? Sige, 8 months na, ayaw pa niya rin paitlogin. Ano, nagagalit doon sa itik, wag kang mangingitlog, ha? So, pero yun yung nakikita natin with our itiks, without selection, without proper breeding, ay nakikita natin na iba-iba yung kanyang performance. And then, average egg production is 50 to 55%. We base yung ating, sa karamihan, no? Nung mag-start tayo ng project, ano yung maging baseline natin? Dapat may ganon. Ang Taiwan, they started, sabi nila, 47% nung start nila yung development ng kanilang itik. So tayo, sabihin na natin 55%. Medyo magaling-galing tayo sa kanila
Pero nauna na naman sila. Okay? So, 50 to 55%, may nangingitlog ng 30%, 40%, meron 60s, no? 60%, pero yun nga, ang average pa rin, nung mag-start tayo is around 50 to 55%, and average egg weight, no? Until now naman, walang nagtitimbang ng itlog, no? Hinahayaan doon sa magbabalot, pag nakita nila yan, tanggalin nila yung maliliit, tingnan kung makapalo, manipis yung itlog, no? Tapos yun na, reject na yon. So, but doon nga sa project, tinignan natin na may range siya about 65 to 70 grams ang weight ng ordinary duck egg. And then, bakit nga ba? In 2011, nakita natin, no? 2011, nakita natin may downtrends nung populasyon, no? Even the populasyon at yung production ng itik sa Pilipinas ay nakita natin, no? Calabarzon at saka yung buong Pilipinas. So, since start 2004 hanggang 2009, nakita natin na may pababang ganon. Isang kaibigan namin ni Sir, sabi niya, ang duck industry, Doc, sunset nung araw yan. Doon ko nadinig, sunset industry. Common yata yun sa mga feed company. Yung industry na yan, sunset yan. Ang sabi ko sa ating kaibigan, sabi ko, maganda yan. No? Kasi sunset ngayon niya, bukas yan, sunrise yan. Kung sunrise siya ngayon, di may time na mag-sunset siya. So ngayon, nakikita natin in 2015, no? Nakita natin na may level off na yung populasyon and then may konti na increase ngayon in 2016. Okay? And then, ito nga po, isang dahilan natin, at si Dr. Lambio nga yung nakita natin during our consultation, no one is engaged in the production of breeder day-old ducklings. No? Breeder day-old ducklings. No? Walang farm na nagpo-produce ng, nag-aalaga ng itik. Nung nag-start tayo, ewan ko, meron na ngayon, nag-aalaga ng breeders na itik para yung kanyang itlog, kasi alam na maganda yon, pipisain niya para ibenta niya as day-old duckling. Ang ginagawa ng iba, gusto kong mag-alaga ng itik, order ako sa balutan, pakipisa mo nga ako ng 2,000 babae. No? Ang gagawin ng may-ari ng balutan, okay, ito yung mga sinalang kong balot every 3 days, itutuloy ko lang yan, intayin mo sa 28 days. No? So hindi talaga coming from a selected stocks. And replacement stock are not products of appropriate selection methods and breeding system. No? Kung titingnan natin kung ang model ay chicken, nung araw ang chicken, parang 4 months din, 3 months, tumagal ng 45 days ang paglaki. Ngayon, 30 days na daw. No? Baka bukas, 28 days na lang. No? Sa makalawa, 25 days. Kasi isang buwan, day old na lang, 1.5 kilo na yung manok natin. It's coming from a selection talaga, pagpili ng magandang lahi. So, yun yung ginawa sa poultry. Na sana magawa natin dito sa itik. Kailangan piliin natin siya. No? Kailangan nating hanapin kung sino yung magandang performer. And then, local and foreign studies, no? Nakauna na naman sila. Medyo generous daw ang mga funding agency doon. Hindi, mas generous naman ang Picard. No? Kasi local and foreign studies have demonstrated the benefits of organized breeding and selection in improving productivity and efficiency of duck egg production. No? So, kung tingnan natin, ayun, yung brown chaia of Taiwan, lagi kami namamasyal ni Doc Sinandyan. Last May, nandyan kami. Punta kami sa Taipei 101. Pero yung brown chaia niya, nakita mo, parang si Kim Chu, di ba? Haba ng leeg. Huwag niyo ako sumbong. Naka-video pala to, sorry. Pero kung tingnan nyo, it's a uniform. Yung male, gano'n, kaganda. Yung female, ganyan. And slim siya. Egg type talaga siya. And nakita nyo yung improvement. From 47%, they are now claiming 85% one-year egg production. Ano? Di marami na nakabili ng Fortuner dyan kung may 85% na Pilipinong nakapag-produce ng itik. Ano? Di ba? Ang Sherry Valley, pinasok na rito, pero ang ganda pa rin niya, hindi lang pumasok sa balot dahil nga iba yung kanyang itsura. No? And then yung Kaki Campbell, no? Nakita nyo, basta kaki talaga. No? Ganyan ang anak niya. Pag yung pinagkasta mong dalawa na yan, ganyan talaga yung kanilang mga anak. Malaki lang nga sila, maliit ang itlog. So, hindi papasok doon sa balot natin.
Okay. In 2008, dagdag pa rin, no? Nag-start na nga po tayo. So, sabi ko nga, 2006, nag-start na tayo ng consultation with stakeholders. Yung government nag-iisip na rin. And I think one naka-trigger dyan nung nagkaroon ng bird flu scare. No? Nagkaroon ng mga bird flu, yung mga kalapit nating bansa, wala tayo until now. No, parang naghigpit sa importation, naghigpit doon sa mga pag-travel ng mga ano. So nakita ng government dapat maggawa tayo ng pamaraan para ma-provide natin yung local demand. So LDC, UPLB, mga duck raisers nag-initiate ng selection and breeding of the egg-type duck. They started to build continuous improvement. So doon nakita natin, nga pala, no? Pag pala pumili ka, may makikita kang improvement doon sa offspring niya. And in the same year, yung mga duck raisers natin, nandito po sila, no? Medyo nabola-bola ko noon, until na binobola-bola ko pa rin sila. Ay tumulong, no? Binigay nila yung kanilang support para doon sa selection ng ating good afternoon, sir. Good afternoon, Doc Rehanyo. Okay? So, yun po yung naging dahilan siguro, kung makikita natin, siguro dapat nga nating bigyang pansin. No? So, nagkaroon po ng pagkakataon, nag-call ang PICARD for a project para sa improvement ng itik natin. And yun nga po, gawa tayo ng isang project, Development of Sustainable Breeder Philippine Mallard Duck Production System. No? Medyo pakalawak ng project, pero ang main goal niya, it was funded by DOST PICARD at in-implement nga po ng Bureau of Animal Industry National Swine and Poultry Research and Development Center. At kung wala po yung UPLB, hindi rin namin magagawa yan, tsaka yung mga duck raisers. Ano? Sila nag-cooperate para magtuloy-tuloy yung project na ito at ma-implement po. So yung site of implementation sa NSPRDC as a center ng implementation sa Chaong, Quezon. Pero initially for this project, we targeted Region 3, yung Central Luzon, kasi alam natin sila pa rin yung number 1 in terms of populasyon ng mga itik sa Pilipinas. At saka yung Calabarzon, no? Yung Laguna, hindi natin maiwasan na nandoon pa rin yung maraming itik. Medyo nung araw, malaki yung budget. Ngayon, dinagdagan na po ni Doc Sinan yan. Times 10 na ba yan, Doc Sinan? Yung PICARD po, initially, nagbigay po ng 10.6 million, no? And then yung BAE, nag-allot din po in terms ng facilities and also yung personnel for 5 million amounting to 5 million with a total of 16 million budget for the implementation ng project. Yun nga po, it's 4 years, medyo nag-extend na kami ngayon, no? Binigyan kami na another extension ng 1 year. So July 2017 ay talagang sa ayaw namin siya gusto, tapusin na daw namin. Pero hindi, it will not end from there. Marami pa pong pinaplano yung PICARD at saka yung grupo for the continuous improvement nitong Itik Pinas. So sabi ko nga po, maraming tumulong dito sa project na to. Nandun si Doc Lambio, no, na laging nakaagapay sa amin. And then ito yung mga katulong natin sa NSPRDC, no? Ayan si Marbel, no, yung assistant, yung iba kumo-contact sa kanya, medyo payat ka pa rito, i-keep mo yung ano. Ayan, tapos yung mga even si Ma'am Joy. Ma'am Joy, he was last graduation, nag-graduate siya as PhD nung ating project na to. Tumulong siya for analysis ng mga datas na nakolekta natin. So, uwi na po siya sa Mindanao. Yung mga taga Mindanao, siya na po yung huntingin nyo sa about the technology of Itik Pinas. Ano? Okay? Ang goal ng project na to ay very simple or ano lang, kung sa iba medyo scientific masyado, pero siya genetic improvement and development of signature Philippine duck breed. No? Ang specific objective niya, so kung paano natin ito gagawin, is to develop breeding true to type Philippine Mallard Duck,
eventually a Philippine signature egg type Philippine mallard duck breeds. O nga, no, parang yung itik natin noon, parang iba-ibang itsura, no? Parang piyesta sa Kadayawan. No? Pag sinabit mong gano'n, nakikinang-kinang, iba-iba itsura. No? So we want a unique or specific characteristic ng ating itik. O eka nga, magandang itsura niya. No? From there to ganon. And then, number 2, siyempre naman, no? Kung maganda lang yung kulay, hindi ko naman pwedeng ibenta yan. Hindi ko naman pwedeng gawing balot yung kulay ng itik. No, kailangan i-improve natin yung kanyang itlog, improve the egg laying performance ng ating Philippine mallard duck. Piliin natin yung mga magagaling na performer. And then, siyempre, kung na-develop natin, siguro dapat din mag-develop tayo ng model for sustainable breeder duck and day-old duckling production and distribution scheme. From a breeder farm, may provide natin yung hatching egg, a uniform duckling, no, yung healthy ducklings, and then quality ready to lay pullet. Na isa yung size, at the same age, isa yung itsura niya, para yung predictability na sinasabi ni Doc Sinan kanina ay nandoon sa mga offspring na kanyang ipoproduce, no? Na makarating doon sa ating mga maliliit na mga farmers o duck raisers. So kung paano po natin ginawa yon, ito, open na po ito sa atin. Huwag naman yung gayahin. Baka hindi kayo bigyan ng DOST ng pondo sa mga racers. Ano? Pero gusto ko lang i-share kung paano natin ginawa ito. Ayan. So, initially po, una doon, ano kaya nauna? Itlog o yung itik? Parang tanong na itlog o manok. Ano? Pero kami nauna sa amin, itlog. Ano? Itlog. So, we collected around 4,000 eggs. 4,000 nga ba? So, hindi ko naman, no? Pero something like that. And then, sinelect natin dito yung mga more than 65 grams. No? Ayan. Mga from Batangas, Pampanga, Laguna, ayan, may mga nag-donate pa nga ho dito, and then the Quezon, kinolekta natin yung mga egg na to, yung mga gagamitin natin na foundation stocks, and then incubation to produce yung DOD for 28 days, and then binrood natin yan, nag-set tayo ng ilang % na mortalities for 4 weeks, and then growing ng 5 to 18 weeks, no? Nag-set din tayo ng ilang mortalities, and then ito yung pinakamahirap ng kaunti, kasi lahat nung na-produce mong sa 18 weeks, lahat yung pagdadaanan, yung pagtimbang, pagtingin sa kanila kung ano itsura nila, sa color kasi, and then isa-isa yon titimbangin, and then nag-set tayo ng range. Kasi mahalaga sa isang egg type, even sa layers, no, na mayroon kang body weight lang na mini-maintain. Hindi pwede yung malaki, no? Kasi pag malaki requirements niya sa pagkain para siya mag-produce ng egg, no? Ang kailangan natin maliit, no? Parang white leghorn, no? Hiwalay yung paitlogin, hiwalay yung broilers na palakihin, no? So nag-set tayo ng 1.1 to 1.3 sa babae, and then 1.1 to 1.35 sa lalaki. So kung sino yung lumabas sa weight na yan, hindi naman namin kinikinulob. Magagalit yung auditor namin, no? Sineseparate lang namin siya to get yung niya, and then tsaka natin ibebenta for siguro parang kal na rin siya lumalabas. So kung sino lang yung pumasok sa criteria na inilagay natin, yun lamang po yung gagamitin natin for breeders. Establish tayo ng breeding families, no? Na 1 male and then 5 females, no? Maswerte siya, no? Ayun, and then data gathering sa number ng egg up to 40 weeks, no? 20 weeks kung nangitlog siya ng 5 months, ng 20 weeks, and then another 20 weeks kukolektahan mo yung egg production, and then pagkaraan ng 40 weeks, irarank mo na siya. Sino yung mga families na magagaling? From 1 to kung ilan yung nagawa mong families na sa pen, yun yung ginawa natin, then nirank natin, then sinelect natin yung best 50% performer doon. Yun lamang po. And then, another cycle,
for the next generation. Approximately mga 11 months yung ating generation interval para ako makagawa uli ng isang ano. Bakit daw hindi isang 1 year? So base naman ho sa ilang reference and even Taiwan, they use that number, no, period of time ng data collection, then evaluate nila for the selection ng next generation. Ganun lamang po ang ginawa natin until ma-develop natin yung improvement ng ating itik Pinas. Ito na po yung nag-umpisa tayo. Ito, mga luma pa. Ito, nasa Australia na yata ito. Nag-aalaga na ng baka, tol. Hindi nag-aalaga ng itik. Nag-abroad na siya. And then, ito pa yung mga initial natin. No? Nakita niyo, iba-iba pa itsura. Ayan, so kung sino man manggagaya niyan, naka-IP na rin po yung timbangan na yan. Yung PVC ba na 6 inches, ipasok mo pala yung itik doon, hindi na siya kikilos. Biri mo, isabit mo yung itik, yung mga 5 minuto bago mo mapatigil yung, yung gauge ng timbangan. So doing that, medyo na pa, natin yung pagtimbang. Ito makita ng marble, payat na payat ka pa dito. Ganyan ang ginagawa natin. Yung, may mga cages tayo, no? May mga cages. 18 weeks yan, pag samasamahin mo yung magkakapareho, may yung magkakaitsura, so makakatulong na rin para sa paggawa ng selection. And then, ito na nga po yung na-produce natin. No? Ito yung IP kaki. No? Ito yung itim. No? Ito na sila sa brooder cages. And then, ito na nga po, no? Yung mga dumalaga natin na na-produce. No? May sarili na silang identity. Nakita niyo yung itik natin? No? Siguro, hindi marunong kumain yan. May bib pa siya. May puti siya rito. So, yung sa unique characteristic, makikita natin sa ibang itik natin yan. Pero yun nga, habang siniselect pala natin, na-inherit ng mga next generation yung bib na yan. And then, itong kaki natin, kaya natin tinawag na kaki, no? Uniform na rin yung kanyang itsura. And then, kung makikita nyo dito, ito yung IP Kayumanggi, no? Iba rin yung kanyang naging kulay na na-inherit niya doon sa kanyang mga magulang. So we call it the improved Philippine Mallard Duck. So nung ma-develop nga po natin, ito na yung plano natin for a model. So since the start nung project na to, a model for sustainable breeder duck and day-old duck reproduction and distribution scheme. So parang hindi kaya pyramid scam to? Pyramid agad eh, no? Oo nga, siguro. Yung kaliwa po, yun yung mga production unit. Sino yung gagawa nito? Sino yung magpuproduce nito? Yung nasa kanan po, ano yung kanyang ipuproduce? No? Yung unang triangle na yan, siyempre kami yan. Sino ba yon? Yung mga nucleus farm, no? Actually, yung model na to is parang may pinagkunan din tayo, no? It's na-inherit din natin o in-adopt natin yung isang scheme na ito. And I think ito pa rin yung ginagawa ng even commercial broilers and layers ngayon. Yan pa rin yung model. Yung by NSPRDC, Selected Private Breeder Farms, hindi po namin sasarilinin yan. Mas gusto namin kayo yung merong malakas ang loob dyan na mag-invest for breeder farms. Being a nucleus, maintaining a pure lines, baka kaya talaga niyang invest yung ginagawa natin na families, no? Napakaganda nun, na sustain dito sa atin. At siya na talaga yung magpuproduce ng mga great-grandparent and grandparent quality breeder ducks, mga pure lines yun. No? And then, ang next level po, siyempre, medyo marami-rami yan. No? Kung makikita natin, yung nucleus farm magpo-provide dito sa multiplier farm ng mga private breeder farms ng mga grandparent and parental stocks na pwede niyang i-cross, pwede niyang i-mate, no? Para maka-provide sa commercial farms o layer farms, no? At sigurado to, ito yung mga backyards natin, mga even the commercial, yung malalaki, no? Sila yon na magpuproduce lang ng pressed duck egg for balut and salted egg. So, yung model po na yan po yung existing ngayon sa chicken, no? Kaya lang yung mga nucleus farm nasa ibang bansa. No? Tinatago nila yon
para habang buhay ka, bumili ka sa akin. Hindi mo kayang i-produce yung kanilang dinidevelop dito. You can do it, but it takes a long period of time. So, sana, for these ducks, magawa natin to. At from this model, nakikita natin na magiging sustainable yung distribution natin ng mga pure lines, ng mga parental stocks, at saka yung mga commercial. Kung ako pipili, doon na lang ako sa commercial, hindi na ako problema. Kasi maliit lang puhunan ko. The quality, uniform, at saka consistent yung production performance ng alagaan ko. Yung mga nucleus farm na yun, namimili pa yon. Yung mga multiplier farm, nagbi-breed pa yon, nagme-maintain sila ng mga pure lines. So, parang gusto ko, parang tayo lang din ngayon, nagpapaitlog lang din, and then binibenta natin as fresh egg, ginagawa natin salted egg and balot, mas madali yon, no? Yung mga multiplier farm, may counting effort dyan, so pwede po natin tulungan yan na masuplayan ng mga pure lines na yan. So, yun po yung plano nitong project na to. At hindi po namin pinipigil lang sa amin yung being a nucleus farm. We also identified, o pwede tayo mag-identify ng mga private breeder farms na talaga magkaka-interest, mag-i-invest para sa pag-aalaga ng mga pure lines and mga selected or elite, we call it yung mga elite stocks. Okay? Para naman parang accomplishment na rin, we distributed yung mga breeder stocks ng Itik Pinas. In-estimate lang din po namin, base sa record namin. Ilan yung farm, sabi natin yung 15 minutes daw ho. Okay, kaya naman na siguro. So, farm, isa lang po sa nucleus farm, yung multiplier farm, 6 na yung na-identify natin, dati 5 yan. And then ngayon, meron tayo na-identify na isa. And then, siguro, estimate lang natin, meron tayo yung mga naka-record na mga 40 na gumagamit na ng stocks natin. Ang breeders maintain ng nucleus farm is 1,200. Ang multiplier, almost 19,500 na. Ang dami na pong mapuproduce niyan na mga commercial lines. Hatching egg, ang na-distribute natin is more than 100,000 na. No? Since the start ng project na to until itong latest na record namin. And then multiplier farm, nakapagbenta rin sila ng mga hatching egg from Visayas. Kasi mahirap mag-transfer from Luzon, dinadala sa Visayas, Mindanao, they prepare yung mga hatching eggs na. And then they all duckling, about 40,000. And then 61,000 na po yung naibenta ng ating mga multiplier farms. And then, medyo mahirap pa ngayon. Kung may nangangarap dyan bumili ng ready-to-lay pullet, wag muna po. Medyo mahirap. Until now, we have only 900 and 2,800 for the multiplier farm. Okay? Ito po yung ilang pictures ng mga multiplier farm natin sa Batangas, ano yung mga stocks nila, yung mga production nila ng day-old ducklings, and then some growers. Ito sa Laguna, ayan, Kimat, no? Naiakyat na yata niya yan, magkakasama sa growing yung brown tsaka yung black. Iakyat mo ng iba-iba na yung itsura, tapos, ayan, pipiliin mo. Okay? Ito po sa Quezon, no? Yung mga produce niya ng mga ducklings, no? Madami na rin. Okay? Ito yung some commercial farms, no? Nagdi-divide na rin sila, no? Base doon sa strain na nakuha nila o sa lines. And then yung growing, meron pa rin tayong mga farmers na nasa backyard o nasa pagala system. Okay? Yon. So yun na po. Siguro bigyan ko lang kayo ng ilang wag na niyong pakakwenta, mas magaling kayong magnegosyo sa akin. Ha? Ako yung maasa sa sweldo ng gobyerno. So mas magaling kayong magnegosyo, pakitingnan na lang. Ang tingnan nyo, especially those maliliit na farmers dito, backyard, yung ilalim na lang, ilan ang kikitain mo sa isang ulong aalagaan mo. Walang ganong overhead cost sa itik. No? Isa sa pinakamatipid, no? Hindi mo parang sa medicine, no? Hindi mo ganong ginagamot, no? Ay wala pang ganong sakit tayo nakikita. So I give you some day-old duckling, profit potential, ready to lay, and then duck layer farm. So kami po ni Alfred ang nagbuno niyan. 3 araw yata Alfred yan. Okay, so yung outline lang po, summary ng yung mga cash cost natin. Ito cash and return for 2,000 breeders.
Yung mga maliliit dyan, tingnan na lang po yung sa ilalim kung ilan ang kikitain per head. Ang cash cost na yan, yung mga feeds, yung stocks, yung mga labor, kasama po yan. So about, kung pala ako mag-aalaga ng 2,000, 2 million ang aking kailangan. Pero hindi mo kailangan yan in one time. No? It's a process na 1-year operation po, kasama na po dyan. So, and then, ang mga non-cash costs, siguro po ito yung mga family labor, yung mga depreciation, mga yun yata yun. Yun yung mga kasama doon. So with a total of 3 million ang investment mo for 1 year. Pero ikay kumikita na dyan, ha? Huwag kayong matakot masyado. So it's a 1-year operation, kasama na po dyan. And then cash returns, 3,625,000. And then total returns, about 3, ganun din po, 3,627,000. And then minus po yun, total return above cash cost, about 861,535. A total return above non-cash cost is 3,233,802. And then may net income na about 468,000. No? So yun po ay 2,000 heads for 1 year na operation nyo. No? Hindi mo pwedeng kwentahin yung tinayo mong bahay, depreciation yun. No? Huwag niyong i-minus agad sa first year of operation. So, 234, dinivide ko lang yun sa 2,000. 234 per head. Kung may alaga akong isa, di may 234 ako. Pero kung may 10, may 100, may 1,000, so yan pala yung pwede kong kitain. So, sabi ko nga, ayan, sinilong ko na ho. Ayan, nakalimutan ko pala yung binilad ko kaninang labada. Okay, so yun po, 234, more or less. Hindi ko na po maidetalye sa inyo masyado yung niyan, yung detalye ng pagkwenta. Pero ito yung ready to live ulit. Parang gusto ko rin yung negosyo, no? Gusto ko rin yan, kasi nga wala akong ganong problema, hindi ako mong problema pagbebentahan ng itlog, no? Meron akong kausap, so bilin mo itong alagaan kong ready to lay o yung paitlugin, mag-aalaga ako ngayon, after 5 months, 4.5 months, bilin mo sa akin ng 200 something o 300. Ang cash cost, including feeds and so on so forth, 479, mga 6 months operation po to. So you can raise, kung isang bahay yung gagamitin mo, 2 beses ang taon pwede kang, o 2-3 beses ang taon, pwede kang mag-raise. Total cost of 500,000, total returns of 604,000, and then about a net income of 94,893. So total return per head, kikita ka ng around 50 pesos per head. It's a full confinement. Full confinement na pag-alaga from day old hanggang 4.5 to 5 months ng isang itik, at pwede mo siyang alagaan at kikita ka ng around 50 pesos. And last, ito po yung cash return and production ng DOD with 10,000 egg set. Kung magpuproduce ka lang ng day-old duckling, kasama na dyan yung housing, pati yung incubators, about 996,000 yung initial mong investment. Yung incubator, wag mong kwentahin at first operation, And then total returns of 1,251,000, about 2.6 pesos per egg na sinet mo ang iyong kikitain. So yun po yung namin na pwedeng pag-umpisahan o pwedeng kita ng mga duck raisers. Coming from using yung itik pinasa sa model. Ito na po yung pwedeng i-claim. Last part na po to. Ito na yung pwedeng i-claim ng itik pinas. Itim. It's just a black plumage color with white feather markings in neck na bib, and they stand slightly upright with orange to brown sang. It's lay larger egg, more than 65 grams. Ang kanyang performance, ito na lang yung age at first lay, mga 22 weeks, mga 5% egg production yon. Age at 50% production, mga 25 o mga 6 months. Age at peak ng production is 29 weeks. 29 weeks. And peak production rate is 99.20%. It's parang average yan, nung
itik itim, no, itik pinas itim, no, base doon sa kanya naging performance. Imagine kung ano ka, and then number of weeks above 90% is 12 weeks. So yun yung mas mahalaga, no? About 3 months na more than 90% yung production ng itik mo ay napakaganda na rin. And then number of eggs at 72 weeks old is around 256. So kinuwenta lang po muna namin for 70% egg production. Okay? And then feed consumption, kakain ng mga 10 to 12 kilos yung itik natin from day old to 5 months. Bago siya mangitlog, kakain siya ng 10 to 12. Ano yan? Ad libitum. No? Wala pa hong restriction. So dito sa project na ginawa namin, nag-concentrate lang kami sa breed. We use commercial feeds. And then full feeding po sila. So wala po kaming restriction na ginawa. Ang body weight niya, yan po yung nakuha natin, about 1.2 kilogram, and then 1.3 doon sa mga lalaki. And then, ang maganda, it's a full confinement. Mataas yung livability na nakuha natin for the 3 generation na nakuha natin, 88% sa brooding, 97% sa rearing, and then 95% sa laying period ng 40 weeks. Okay? Itik Pinas Kaki, no? Ganyan na po itsura niya, no? Medyo bulik-bulik ng kaunti, no? Na parang kaki talaga yung kulay niya. Yung lalaki medyo itim yung leeg up to head. The male has brown plumage color with darker brown pattern in the head, while the female has plain brown plumage color. They stand slightly upright with orange shank. It's a small body size, about 1.27 kilogram. Almost comparable doon sa itik Pinas itim, no? Ang peak ng production rate niya is 98%. Number ng weeks above 90% is 10 weeks lang, no? And then ganun din yung kanyang kinumpute natin na performance, okay? And then ganun din, almost 10 to 12 kilogram ang kanyang feed consumption from day old to 5 months. Ang body weight niya medyo maliit-liit doon sa itik itim. And then, ganun din, no? Mataas din yung nakuha natin. So, parang nakikita namin magandang i-confine din pala yung itik. No? Yung mga mag-iitik dito, pagka nagpaalaga ng 4,000 ba o 3,000, 2,000 lang ang bumabalik. Parang ang daming mortalities. Ano? Tapos, 5 klase pa yung itik. Ano? May malaki, may maliit, may bansot, may pilay, may malnourished, may TB, may baka naman pwedeng i-confine na lang natin para makuha natin yung uniform na performance. And then the last part, the kayumanggi, no? Mukha bang kayumanggi? They call it kulay tabako, no? Sa Pampanga, they call it kulay tabako. Majority ng stocks ay ganyan na naging itsura. It has a plain brown plumage color with small body size, 1.2 kilogram, lays more egg and big eggs. Sex can be determined by feather color at day old, more than 98% accuracy. Yung 3 batches na in-average namin, nakita namin na pag pala pinagkasta mo yung ating mga pure lines, no, yung anak nila sa tamang pag-aalaga, sa tamang pag-breeding, ano, yung anak niya, lahat kunin mo ay brown, no? More than 98% babae siya. So yung black na yon ay mga lalaki. And then, ito yung performance niya, no? Base doon sa crossbreeding na ginawa natin, 20 weeks, nangitlog na siya, 27 ang weeks ang kanyang 50% egg production, 98% ang peak ng kanyang production, number ng weeks above 90% is 12 weeks, and then around 256 din yung kinuwenta natin na egg production niya. And then yung feed consumption niya, medyo ganun din, about 10 to 12 kilograms din. Medyo maliit-liit yung kanyang body weight, so mas maganda, mas konti yung requirements niya for feeds. And then malaki din yung nakuha natin na livability during the brooding, rearing, and laying period. Almost 100% na rin yung ilan natin nakuha in full confinement system of production. Okay po, maraming salamat at balot. Thank you, thank you. Okay. Thank you, Dr. Rene Santiago. Sir Chief ba ang tawag dyan? Sir Chief? Sir Aga? Ang dami, ano? Ayan. So,
Sounds good ba? Okay ba si Itik Pinas? Kung okay, can I hear kwak kwak? Kwak kwak ulit. Mas marami na ngayon, ano? Ngayon lang nagkwak kwak yung iba kasi kanina wala pang nakatayo. Okay, so sinong gustong mag-open forum tayo? Taas ang kamay. Konti, ano? Pero kanina in-encourage tayo ni Doc Sinan na magtanong tayo. Ito yung pagkakataon natin tungkol sa Itik Pinas. Pwede ba nating imbitahan si Dr. Rene Santiago sa harapan? Muli, isama rin namin ang aming officer in charge ng Livestock Research Division ng DOST Picard, si Dr. Sinan Baguio. Doon sa mga mahilig mag-post, samahan nyo lang po ng hashtag Itik Pinas. So para naman doon sa gustong, anong tawag doon, Tito Eric? Makita yung ilang mga post doon, photos, saka yung mga activities, etc. na pinopost ng ating mga kasama sa pag-iitikan, ma-view rin natin lahat. Ano po? Hashtag Itik Pinas. So yun po. Para mas organized ang ating open forum, hayaan nyo pong tawagin ko muna kayo bago kayo magtanong. Briefly, ipakilala lang ang inyong sarili. Name at kung saan kayo attached, conduct research, pasabi lang po yung kung saan kayong lugar for documentation purposes lang din po. Hanggang hindi tayo inaawat ng mga kasama natin sa organizing committee, tuloy-tuloy ang open forum natin. At yung hindi aabot sa pagtatanong, may pagkakataon po tayo, si Dr. Sinan, si Dr. Rene Santiago ay mananatili sa World Trade Center pagkatapos nito. Doon po natin ituloy. Okay, Sir Ronnie, tulungan niyo po ako. Maari na po nating simulan. Sino po ang nais magtanong? Yes, sir. Nakakablo po. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong sinserong congratulations po sa inyo sa Picard, DOST, sa Bureau of Animal Industry. Isa ho tong, I think, napakagandang technology na unti-unti nang na-appreciate namin sa baba. Sana ho ay hindi ito makuha ng mga multinational sa mga poultry aggregators kasi nakita natin ho, yung manok naka-tunnel bent na, yung baboy naka-tunnel bent na rin, ayaw ho natin siguro makita na pati itik ita-tunnel vent nila. Anyway po, it's something that I think na tinitingnan po namin na effectively sana maibaba sa amin and interesado po kami dun sa model Doc na nakikita namin, and kagandahan po ito ay napaghahati-hati natin ito, nakikita po natin base sa ating financial capacity kung saan po tayo papasok, kung sa egg production, sa breeding, or sa ngayon po, ito ay sa aking pagkakaintindi ay resulta ng isang research na medyo ang environment nito ay controlled po, complete confinement. So, nakakatuwa ho kasi sa Facebook, lalo na yung pinupost ni Eric, ay napaka-informative. Wala po, di ko alam kung nasaan siya dito. But, salamat po. Salamat, Mr. Eric. Palakpakan po natin siya. Nasa Facebook ho siya at very prompt sumagot sa mga tanong natin. Sana ho madagdagan ng Picard DOST ang funding nito. Ako po'y walang interest po sa but ang hinahanap na po namin ngayon ay pag ito'y napunta sa baba, medyo mag-iiba-iba na ho ang production system na dito. At kuminsan, base yan sa kapasidad ng mga farmers na pondohan yan. Kaya, one of the items that's constraining here really is yung feeds. Okay? So sana ho, baka magkaroon tayo ng research the next phase nito na in areas of Luzon, specific to some of the areas, availability of local feeds that we can simply formulate ay mapaabot din po sa amin. Because doon na po kami tumitingin ngayon. Ang dami po nag-seminar dito ngayon ng mga feed companies at iba-iba ho yung tinuturo. At sana pagdating po sa sa technology na to ay mailagay natin to sa isang utilization na medyo kayang gawin namin sa baba. Kasi po, ang financial namin ay hindi po pare-pareho. Maraming pong salamat. Ako si Vince Camba po.
Ako po ay isang retiree na from government. I also came from an UPLB. But I'm on way to look into this already to supplement my corn and rice farming in the north. Thank you very much. Maraming salamat, sir. Sir, Doc Sinan. Sir, allow me to respond to that. Sir, maraming salamat. Thank you for appreciating what we have started. I would emphasize na started because there will be several things to follow after this. Maraming salamat din po for telling us of what you really want us to do from here. Well, yung sinabi nyo po na preferred nyo o gusto nyo na makarating na sa baba itong ating produkto, tamang-tama po yan kasi may bago po tayo ngayong na-approve na project wherein we will do research at the same time roll out the Itik Pinas in 7 regions now. Kasama na po ang Visayas and Mindanao. So hopefully, our duck racers in the regions that are identified to be implementing sites of these projects would come forward similar to what the initial group of duck racers have done to partner with us and implement the project with us. Ito po ay isang proyekto na natutuwa naman kami at natutuwa kayo sa nagiging resulta. At ito po ay produkto ng isang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, DA and the DOST, at saka yung ating private sector players. At gusto po nating palaganapin itong model na ito as we move forward from where we have finished in this project. Nabanggit nyo po yung feeds. Again, tama din po kayo doon. Importante talaga yung feeds. At kami po ay masayang i-announce sa inyo na kasunod po noong development ng Itik Pinas, ay inumpisahan na rin po natin yung pag-aaral ng ano ba yung angkop na pakain para dito sa mga itik na ito. And I would like to recognize the presence of Ma'am Tintin from the UPLB. Siya po yung ating animal nutritionist who is now doing the research on the feeds and nutrition of the Itik Pinas. Hindi pa po tapos yung project, ongoing pa po, but initial results are very encouraging. And if you would allow me, Ma'am Tin, very in general terms, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung encouraging doon. The nutrient value, yun pong ability ng ating Itik Pinas to digest the feed and to utilize the nutrient in there ay naipapakita po sa ating initial results na mas mataas. Kaya initially, ang feeling namin is, kaya siguro hindi kumita ng sapat, yung sinasabi ni Doc Rene kanina, that the duck industry was about to encounter its sunset. Kaya siguro hindi kumita yung mga mag-iitik because we were overfeeding our ducks. Mas mataas pala yung kanilang kapasidad para i-digest or gamitin yung mga nutrients o mga sustansya na nasa mga feed ingredients na hindi talaga nutrient dense o yung hindi kagandahan ang quality. For example, yung rice bran. Mataas po ang value ng metabolizable energy ng rice bran with the Itik Pinas. And that project will be continued and hopefully very soon we will be able to share with you sample formulations of feed rations for the Itik Pinas using whatever available feed ingredient or resources that you would have in your area. So yun po yung ating direksyon ngayon. Tungkol naman po doon sa sinasabi ninyo na sana hindi natin gagawin yung ating mga Itik Pinas katulad ng mga commercial chickens and commercial pigs now that are in tunnel ventilation. Hindi po siguro yun natin, hindi po yun mangyayari, sir. Kasi conscious po tayo na dapat ang mga native animals na i-develop natin should
keep its adaptability to the local environment. Kinonfine lang po natin yung ducks doon sa project ni Doc Rene, pero hindi po natin sila nilagyan ng cooling units. Kinonfine lang natin para convenient yung pag-measure noong mga parameters. And also, part of the project na ini-implement ngayon ay mayroon po yung component na ititest din po natin yung itik Pinas sa pagala. Para makikita din po natin kung gaano ba sila ka-adapted doon sa sistema na yon. Kasi sinabi nyo nga kanina, iba-ibang lugar sa Pilipinas, iba-iba yung kapasidad ng farmers, iba-iba yung sistema ng pag-aalaga. As much as possible, we will try to address all this. Yan lang po, sir. Thank you, Doc Sinan. Next question, please. Yes, sir. Paki-address na rin po pakibanggit na rin po kanina ina-address ang question. Kasalukuyan po nga, ako po si Archie Inpelis. Kasalukuyan po nga nag-aalaga ng itik dito sa Victoria, Laguna po. Nagka-interest po ako doon sa itik Pinas kasi yung baguhan po dito sa gantong hanap buhay. Iniisip ko po kung ganun yung production, yung ginagamit ko po kasi na itik is yung mallard pateros type nga po. Yung halo-halo po ang kulay. Kung tawagan nga nila doon, chop suey eh. So yun, interesado po ako, yung ano po ba, yung kayang i-produce na itlog nung ganun po ba, gaano yung diferensya po sa itik Pinas? Kasi gusto ko po sana mag-alaga din sana niyan kung sakali. Yes, Doc. Thank you, sir. Yun, naibigay namin yung initial natin talaga na baseline. We got some reference na ang talagang nakukuha natin ngayon, may average lang tayo ng 50 to 55% coming from doon sa mga stocks natin. Meron nakaka-produce ng 60%, 62% average egg production. You know? So siguro kailangan namang umakyat tayo. Actually, kaya yung Victoria halos maubos ang itik dyan nung mawala yung suso, nung ipagbawal yung suso at yung ibang lokal na pagkain. At nauso yung mataas na inputs, which is yung commercial feeds. Ang ginamit nila, gumamit tayo ng mahal na inputs, ang ginamit natin, same stocks lang. Nung araw, ang pinapakain natin sa manok is ganito lang din. Pero pinaunlad natin yon kasi sa madaling salita, ang problema ng high inputs ay masusolusyonan mo ng efficiency. Yung pinapakain mo, kahit mahal yan, basta pinoproduce ng egg or meat ng iyong animals, kikita ka dyan. So, tingin ko hindi ganong problema yung ano. So, kailangan talaga natin na pareho yung inaalagaan natin, dapat umi-improve yun. Yung breeds. And then nutrition, even mataas yung production niya. Kaya yun po ginawa natin sa Itik Pinas. So, pumili tayo ng mga itik o individual na magagaling umitlog para maisalin niya sa kanyang henerasyon. Pangalawa, yung sinasabi mong lampas na kakayanan nito o higit na kakayanan, una, yung timbang niya halos pare-pareho. Meaning, pare-pareho yung pag 1,000 yung pinapakain mo at kumakain siya ng 130 grams o 125 grams, ganun yung maibibigay mo. Compare doon sa inalagaan mo ngayon, may 2 kilo, kumakain siya ng 180 grams, na may 1 kilo na kumakain lang siya ng ganito. So, kailangan pare-pareho yun. Isa. Pangalawa, yung dami ng itlog. So, from 55, ngayon nakakuha tayo in 1 year na. Actually, kaya namin hindi masabi noon yung ano. Ngayon, nakakuha tayo up to 72.5% 1-year egg production ng Itik Pinas natin. Yun yung Itik Pinas itim. So nakita natin from 55% o 60% na-improve na natin to more than 70% yung average egg production niya in 1 year. Hindi pa natin kaya yung 85% ng Taiwan, makakabili lahat tayo ng Fortuner. Pero we are trying to improve continuously sa tulungan ng Picard at sa tulong ng nutrisyon. No? 3 bagay ang kailangan mo sa itik. Lahi, nutrisyon at yung pag-aalaga mo dapat maging nandoon lahat yon, maayos yon para maging productive yung pag-aalaga mo ng itik. Isa pa po, Doc. Sige, sir. One short follow-up. Yung ano po, yung katulad po nung inaalagaan ko po ngayon, ilan po ba yung ano niya talaga? Yung kayang iitlog lang sa 1 taon po?
So yun nga. So ang ano natin average ng 50 to 55% na production sa loob ng isang taon. Oh, umiitlog ng 80% yun, 90% din, no? Pero peak, pero we are saying average niya ng 1 year egg production. 55 Di ba lang po. magi-start ng 5% yun, susunod 50%, susunod 70, 80, 90. Magpipik yun, hindi naman shooting star yun. Taas lahat. Bababa yun, magle-level up sa 70, 60%. Ayun, so pag bumaba ka na ng 50%, ikakalko na kaya to. Ayun, kasi hindi na ako kumikita. But in average, in 1 year reproduction is maybe more or less mga 55% yung nakakaya natin ng present condition natin. Doon sa local na itik. Isa pa sir, dadagdag ko doon. Dahil magkakaiba-iba yung size ng inyong layer ducts, i-expect nyo rin na yung variability ng laki ng itlog ay magkakaiba-iba din. Ayun nga po, napansin So, ko yun eh. doon sa pagpipili natin, kasi lagi namang binibigyan ng premium price yung itlog na papasa para gagawing balot, Opo. hindi mo masabi kung ilan yung papasa na gagawing balot at ilan yung pang itlog na maalat. So, yun yung isang negative side doon sa mongrel population of ducks that we have now. Okay po. Thank you po. Next. Meron pa ba? Yes, ma'am. Good afternoon, everybody. Ako po si Ellen. Sir, magkausap po tayo sa telepono kahapon. Ang problema po yata sa karamihan ng nag-iitik sa Pampanga sa ngayon, Pampanga and Bulacan. Nung dati umaabot ng mga 1 year ang pag-aalaga. So ito hong nakaraan, merong 8 months lang binababa na yung itik. Meron namang 10 months. Ang nabanggit po ni Dr. Santiago sa akin, dapat tina-timing namin sa paglulugon ng itik. So, kailan po ba, sir, yung tamang timing? Actually, ang unang dahilan po ng paglugon is edad. Apo. Pag may edad sila na talagang time na nila para maglugon, mag-rest, and then pwede sila magbalik uli doon sa kanilang egg production. So, ang talagang ideal is 1 year egg production, no? May counting time diyan na maglulugon because like pagkaraan niya ng peak, siyempre ubos ng lakas ko niyan. And then para magbabawas na siya ng balahibo, pero hindi, pang tawag natin doon is partial molting lang. And then ang problema pagka ginawa ng mga farmers, kaya po nagtutuloy-tuloy yung pagbaba ng itlog noon, binababaan din niya yung pagbibigay ng feeds. Ang tendency nun, diretso siya talagang maglugon. Kung mapapansin nyo, ang itik nyo, mas malakas kumain pag walang itlog. Kasi magpuproduce siya ng itlog sa kanyang katawan. So dapat yon ibuboost mo pa, di ba? Para mas mapahaba natin yung peak. Binibigyan pa nga natin ng vitamins, masasarap na pagkain. Sige, para humaba ka pa from 8 weeks. Sige, pa more than 90% maapaabot mo ng 10 weeks. So yun po yung kailangan nating baguhin din sa ilang management natin. So, kung tinatanong nyo yung edad, yung tamang is, ngayon, season, pag ganitong season, medyo mainit, nagpapalit na rin yung panahon, so naglulugon din sila. At kuminsan, totoo po, pang edad at pagkain, nutrition. Kasi, ang isa yata ma'am, ang mataas na nutrient, protein yung ating balahibo, pag kulang yung nutrient na binibigay mo, malalaglag talaga siya. So, susunod, pag nalaglag na siya, edi yung production niya wawala na rin. So, kailangan uniform at maganda yung ating nutrition na binibigay sa mga itik natin. So, yun po yung siguro major na reason bakit naglulugon yung mga itik natin. Idagdag ko lang, Doc Rene. Isang reason po noon, ma'am, perhaps kaya iba-iba yung tinatawag natin na laying period ng ducks, ay may epekto din po yung development nila during the growing period. Kasi pagala po kasi sila, so baka kung nagkakaiba-iba po yung availability ng feed sa kanila habang lumalaki, hindi po natin mai-standardize kung ano ba talaga yung edad ng itik bago siya mag-start na mangitlog. So it can also be a factor. Thank you very much. Next question. Meron pa po bang nais magtanong? Yes, sir.
Magandang hapon, Dr. Rene. Ako po ay si Arthur Aguila, isa sa samahan ng mga umaanino sa maugat na mga pamamaraan ng pamahalaan na lagpas sa politiko. Kami nagpapasalamat kay Dr. Rene na yung naudlot na multiplier farm na napakaganda, na napaka-revolusyonaryo sana para sa ating mga magsasaka at sa ating kanayunan ay pinagpapatuloy mo. At lalo kami nagpapasalamat sa Picard dahil nakita nila ang lakas at angkop na teknolohiya ay ang kailangan natin para sa maugat na kaunlaran ng ating kanayunan. Dahil dito, dahil ako po ay kasama dun sa mga galing sa pribadong sektor na namumuno ng iba't ibang kumpanya at dati active sa mga stock exchange. Ngayon ay may ginagawa kami, pinagsasama namin ng angkop na teknolohiya at saka mga bagong pangangailangan ng kanayunan at nakikita namin sa ginagawa ng Picard at saka ng kagaya ng taong kagaya ni Dr. Santiago kung paano ito ngay mapapagsama para yung mga yaman ng syudad ay naibubuhos natin sa kanayunan. Hindi na natin kailangan ng masyadong tulong ng gobyerno mapera sa mga taong angkop sa teknolohiya at saka mga dedikasyon ng kagaya ng namumunan ng Picard at ng taong kagaya ng isang scientificong si Dr. Santiago. Marami pong salamat. Pinararating ko po lang na marami ngayon ang umaanino sapagkat nagtataasan na ang lupa, lalo na dito sa Makati. May isang tao, lupa niya binili ng magulang niya 10 milyon. Noong isang linggo lang naibenta niya 220 milyones, tumakbo sa amin. Paano ako ngayon ibabalik to sa bayan? Sabi niya, binuwisan na ako, pero yung buwis baliwala dahil alam ko hindi aabot sa bayan. Sabi ko, sumama ka at umanino ka sa mga angkop na teknolohiya at pumili tayo ng mga taong ating aampunin. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Sir, maraming salamat din po. I appreciate, nagpapasalamat po ako na inilabas niyo po yung ideya na yon. Yun bang investment, an investment resource. Actually, yun po yung isa sa mga prinsipyo na tinitingnan po natin when we plan for the development of the native animals. Para i-develop po natin sila to become resources that would be worthy or that would be safe to invest on in production. Kaya ini-aspire po natin na magiging predictable ang production performance at magiging consistent ang product quality para kahit papano kung mag-iisip tayo na mamumuhunan tayo dito, medyo nakakalculate po natin kung magkano ang babalik at kung kailan kailan babalik ang puhunan. So salamat po, sir. At sinisigurado po namin na in the future activities that we will do, this will remain to be one of the guideposts in our development efforts of the native animals. Yes, maraming salamat, Doc Sinan. Yes, sir. Since na ako po si Alexander de la Viña, environmental activist, taga Mamburao Occidental, Mindoro. At sa ngayon ay isa sa samahan ng organic agriculture. Salamat po sa inyo. Kailangan ko ay makausap mamaya. Marami tayong paglalagyan ng inyong resources. Ako po ay hindi, ang concentration po namin hindi sa production, kundi how to maximize the use. Katulad nga sinasabi niya, sa kadayunan para ang bawat isa ay mag-aalaga ng itik, self-sufficient sila. Kaparehas po nung araw, sa Mindoro, ang pinag-aral po namin ay baka, baboy, manok, pero wala itik. Ang aking lolo, pumupunta sa bungan, walang dalang pera. Pero pumupunta siya, isang Brahman. Ganun po ang
Ngayon po, nung pumasok ang commercialization, nawala na pa yon. Yung katulad sinasabi ninyo na tunnel na ang manok. Ngayon po, sa manok, binabalik po namin ang sana na yung native na ang napili nila ay Parawakan. Pero ang hindi ko po nagugustuhan doon, ibibreed nila dito sa galing sa France, yung walang pulok. Sasu. So, ang gusto ko po sana mangyari, katulad sa ginagawa ninyo, pure breed na native ang manok. Sa gano'n naman po, ang ginagawa po naman po namin sa rice production at sa ginagawa po namin ang baboy, manok, ang siyang gumagawa ng compost. Yan ang ginagawa namin laborer. Instead na yung program ngayon ng kahapon nag-meeting kami sa Department of Agriculture, magbibigay sila ng composting machine. Sabi ko, hindi ko kailangan ng composting facilities. Bigyan nyo lang kami ng baboy at saka manok at saka kami na magtitimpla. Yung probiotic ang ibibigay namin para ma-enhance ang kanilang instead na antibiotic. Naging problema po namin dati yan kasi ang mga manok ay may injection ng antibiotic. Kapag pinalaki namin ng probiotic, nababansot sila. Kaya wala nangyayari. Ang po ng ating ang sinasabi ko po, ang ating gobyerno ay two-bladed. Sabi nila, gumawa sila ng batas 10056, organic farming. Kasama dito ang mga itik lahat, manok, kung ano-ano. Pero si Secretary Piñol, ang inaano niya, hybridization. Bumalik ako sa kanila. Bakit ka ako ganon? Sabi niya, we are in a democratic country. 5% at sa inyo, 95% yung hybridization. Kaya anong kinakatakot ko ngayon ay baka mangyari po ito dito sa atin. Dito po sa inyo. Kung ano po ang ating magagawa tungkol dyan. Salamat po. Okay, sir. Sir, maraming salamat po. At tama po yung sinasabi nyo. Risky po kasi, pinagbuhusan po natin ng panahon ito para ma-purify natin yung ating mga genetics. Tapos pagdating naman po sa mga farmers, i-cross kung saan-saan. Actually, the fastest way to mongrelize animals is cross them with another hybrid. Yung saso po ay hindi po yun pure breed. Hybrid po yun na pinadala dito sa atin. So kung i-cross din siya natin sa ating native animals, kahit yung purified populations na ng native animals, still hindi rin natin ma-assure yung uniformity ng magiging outcome. Hindi natin maipipredict. So, sir, maraming salamat na binanggit nyo yon. At yun din po yung pakiusap namin. Kung sino man yung gagamit nitong resource na ito, nakikiusap po kami na alagaan po natin sila. Meron pong tamang pamamaraan kung paano sila gagamitin. At pag hindi po tama ang ating gagawin, yun din po yung pinakamabilis na para mabastos na lang natin. Sorry for using the term. Parang binabastos na lang din po natin yung ating native animals. And to tell you honestly, one of the issues that we were looking at when we started or we decided to pursue on the development of the native animals is the fact that the native animals are ours. And they are part of our culture. Meaning, sila yung nagsasalamin kung anong klaseng kultura o anong klaseng mga tao ang mga Pilipino. So sana pagtutulungan po natin para mapapalaganap natin ang ating mga native animals in their pure populations. We will keep genetic diversity. Kaya nga po tayo sa manok, sa baboy, nagpupurify po tayo ng maraming mga genetic groups to keep the genetic diversity of our native animals, but hindi po natin sila aalagaan dapat na matchapsuy sila. Dapat we should be keeping several breeds or several genetic groups of our
native animals. Kanina minention yung manok. Let me just take this opportunity that at this time we already purified at least nasa about 90% na yung uniformity of the outcomes. Ilan ba? 7 genetic groups ng chicken. Meron tayong yung inumpisahan ng Bureau of Animal Industry, yung Parawakan, yung Banaba. And then we have the Darag in the Panay Island. We have the Boholano in Bohol. We have the Camarines in Bicol. And the Zamboanga Peninsula chicken in the Zamboanga Peninsula area. Okay. Maraming salamat, Doc Sinan. Para bigyan natin ng pagkakataon yung may konti tayong closing ceremony, ano? We will entertain last question. Tapos si Doc Rene, pasyalan natin mamaya sa booth sa World Trade. Last one, meron pa ba? Kung wala, yes sir, please. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Marlon Sobrevilla, may konting farm sa Nueva Ecija. Ngayon na talakay na natin yung kagandahan ng Itik Pinas, siguro nararapat lang na ibigay sa amin yung kung saan makukuha yung itik, saan mabibili. Yung listahan ng mga commercial farms. Okay, doon po sa center, pwede po tayong magpunta, schedule lang po natin. Totoo po hindi natin kaya yon. Yun po yung plano ng next sequel ng program na to. Next-expand po ng Picard yung kanyang utilization, no? yung distribution. So meron na po sa Visayas, sa Mindanao. Pero ngayon po, you can contact yung NSPRDC sa Chaong Quezon. Yung katabi mo dyan sa likod mo, kausapin mo na kung kailan ka may schedule. Galit na rin sa akin yan kasi talagang without his permission, si Tony Alcacid from Calamba, ay naibibigay ko yung number because sa dami rin nagre-request. Kung Nueva Ecija ka, si Rene Ramos sa Nueva Ecija, puntahan mo yung nasa likod ni Director Villar, si Marvel. Nasa kanya yung number ni Rene, baka pwede nyo makontak, malapit-lapit ka doon. Yung iba po hindi lang talaga, nakakahiya din doon sa mga multiplier farm natin, nakukulit sila sa pero yun po, hindi nagpabaya yung Picard, ngayon i-expand to. Ang CLSU, maraming universities na may involved doon sa project na to and even regional field unit and some private farms. Mag-intay-intay lang po, pero yun nga, yun pa lang yung naibigay namin accomplishment. So, kung sino yung may interest talaga na bumili, pwede namin siguro ibigay na lang privately. So, nandun naman po kami sa booth. Pwede namin ibigay. Kung nasaan kayong lugar, baka may maibigay kaming source. Sa Mindanao, meron tayong isa doon na pwede niyong lapitan na pwede mapagkunan ng mga initial stocks po Itik Pinas. Dagdag ko lang po. Tama po yun. Madalas po kaming mapupuna doon sa nagpo-promote tapos walang mapagkukunan ng stocks. This time, medyo nahuhuli lang tayo ng konti. Ngayon may makukuha naman pero kaunti pa lang. So we are trying, the DOST is trying to respond to it. Kaya mayroon tayong bagong project, follow through, wherein we will be establishing more stations to be like the nucleus stations and multiplier farms as well. At nag-i-encourage din po kami ng mga private entrepreneurs to engage in duck breeding and the production of the Itik Pinas that you are now looking for. Kanina, sino yung umattend doon sa opening ceremony doon sa World Trade? Kung inabot ninyo po yung message ni Secretary De La Peña, magkakaroon po kayo ng idea na the Itik Pinas is high in the priority. Kasi yun lang po yung bukod tangi niyang binanggit during his speech. So, para po sa inyo na nag-iisip ngayon kung saan makakakuha ng stocks, sa ngayon po, hindi ko sasabihin wala. Meron, pero limited pa nga lang. Tinitingnan ako ng masama ni Tony.
Pero limited pa nga lang. But we are trying our best na ma-distribute natin throughout the country yung mga production areas, mga farms that will be producing this Itik Pinas. At mag-i-encourage din po tayo ng mga private entrepreneurs to engage in duck breeding para magiging sustainable po itong activity na ito. Okay, maraming salamat Doc Rene, Doc Sinan. At sa okay. Sige po. Pwede ba sir mamaya na lang ay ating pasyalan sila. Doc, medyo baka daw tayo palabasin na dito eh. Meron tayong limit sa oras. Anyways, wala man daw bayad, may certificate naman. Ito lang daw ang kayang ibigay sa mga kawani ng gobyerno talaga. So, pwede ko bang tawagin muli si Doc Sinan, si Doc Edwin para awardan naman natin ng konting token ng papel. Ito naman, pinaganda naman namin ng konti yung lalagyan. At nandito tayo para palakpakan ng ating resource speaker. So, hayaan niyo pong basahin ko, the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, PICARD, DOST, present this certificate of appreciation to Dr. Rene C. Santiago for serving as resource person during the Technology Forum on Development, Promotion, and Profitable Utilization of Itik Pinas in Building Rural Enterprises, conducted on July 11, 2017 as part of the National Science and Technology Week celebration, given this 11th day of July 2017 at Picard Training Center or PTTC Pasay City. Signed, Dr. Reynaldo V. Ebora. Thank you, Doc Rene, Doc Edwin, and Doc Sinan. Wala bang kwak-kwak dyan? Kwak-kwak? Okay. At para naman formally i-close to, maiksing-maiksi lang, muling namin tatawagin ang aming officer in charge ng Livestock Research Division, DOST Picard, Doc Sinan Baguio. Okay, Alfred, abuso na to. Yung mag-open siya, yung magsasara. Well, we are running out of time. We are asked to vacate this room at 3 o'clock. Ang masasabi ko lang po ay maraming salamat po sa inyong pagdalo at inaasahan ko po ang patuloy ninyong suporta. Siguro yung iba sa inyo marami pang gustong itanong, doon na lang po tayo sa kabila, sa World Trade Center, sa booth po ng livestock sector, doon na lang po tayo mag-uusap-usap. We will entertain your questions there. Salamat po ulit. Meron po tayong konting snacks. Iga-guide po tayo ng isang staff sa labas. Pasuyo na lang po nung CSF at saka yung food staff. Thank you po.